What's up sa inyo mga taong grasa? Ako nga pala si Zui, Wrenchman TV, One Pats Novaliches. Tara, usap tayo sandali. Grade 3 pa lang, marunong na ako mag-drive. So, sabi nung AirPods ko, marunong ka nang mag-drive. Dapat, marunong ka na rin gumawa ng sasakyan. So, since then, I done my first change oil sa owner type Jeep. Siguro mga 10 years old, 11 years old, ganyan. After that, nag-college, nag-nursing pa ako nun sa FEU, pero kung hindi uukol, hindi talaga bubukol. So, drain up ko yon, and then my mom said na kung saan ka talaga masayang gawin, hindi doon ka na lang pumunta. So, naghanap ako ng automotive courses. So, nag-aral ako sa St. Tech. Then, nakapag-OJT ako sa Ford dati. So, I was the youngest na sa tingin ko, pero I was around 17 years old. Kailangan pa ng parents' consent para magtrabaho na nakapag-overhaul ako ng Ford Expedition that time. Then, after that, nalipat ako dyan sa may Ortigas na mga European cars, mostly BMWs. BMWs, Porsche, and Audi. So, since then, nalipat na ako may mga headhunters, nakita na nila ako na, ewan ko kung ano nakita nila sa akin, kung may potential ba. Pero, nalipat na ako nakapag-apply ako sa Bahrain. So, since then, nakapagtrabaho din ako doon. Doon na yung mas hardcore kasi meron na kaming mga Ferrari doon, meron na kaming Maseratis. Tsaka may training talaga. Every month, meron kang schooling. So, every technology na dumarating, new technology, mga bagong products, kailangan mong i-train. So, na-adapt ko lahat yun. Bakit ako napunta sa Vespa? Since I was a kid, hindi ako big fan ng motor. Vespa lang talaga yung nakikita kong icon na gusto kong motorsiklo. Well then, pandemic came, meron ako dating motor na maliit. Hindi ko feel yung safetyness. Pero, hindi ako bumibili ng gamit ko . My mom insists of buying me things. So, swerte ko na lang. So, sabi niya, ano bang gusto mong motor, ibibili kita? Sabi ko, Vespa. Since then, naghanap kami sa Laos Group. Shoutout sa inyo. Nung nakabili ako sa Pampanga, inuwi ko kagad dito, pandemic. So, ang saya. Nung time na yon, maraming checkpoints. So, konti yung mga motorsiklo tsaka sasakyan sa kalsada. Talagang, I was screaming my lungs out na tontuwa ako. Binidyo call ko pa yung mom ko na thank you na ako ng thank you kasi ang sarap niyang i-ride. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Well, kung tatanungin mo naman ako, bakit tayo napunta sa paggawa ng Vespa? Well, I never intended na gumawa talaga ng Vespa, ng motor. Kasi this is my sanity break . So, as much as possible, gusto ko na pag nag-Vespa ako, everything is quiet, naka-comms lang ako, and music lang. Nung nasama ako sa ride nung 2020, year-end ride ng Titos, 5 kaming nawala. Naligaw kaming 5. Polo, si Jao, ako, si Peter Bondok, tsaka si Dicky Neri. So, 5 kaming nawala. Since then, nag-add na sa Facebook, ganyan. Naging halos close kami ni Polo kasi may common friend kami. Then, that time, mag-start siya ng shop, yung One Pats dito sa May E. Rodriguez, sa Hillcrest Condominium. He's asking me about anything tungkol dyan. Sabi ko, teka lang, aralin ko lang muna yung motor. So, pinaklas kabit ko lahat ng motor ko, inisip ko lahat. Wala namang pinagkaiba sa mga European cars. Lahat, halos parehas sila ng brand ng parts . Tapos yung mga terminals and everything, almost the same. So, sabi ko, sige, laban na tayo. Abante na tayo, pre. Since then, may mga nagsasabi sa kanya na may shop ka, hindi ka naman technically inclined. Well, dun ako na, it hits me hard. Sabi ko, sige, pre, mag-open ako ng shop dito, yung mga mechanical and heavy works, electricals, babackupan kita, akong bahala. So, doon na nagsimula yung Wrenchman One Pats Novaliches. Hindi na kami
tumatanggap lang for accessories, we also tend to do na magamit mo yung motor mo na umaabot ng around 50 to 70,000 kilometers yung tinakbo ng motorsiklo. Na durable, everyday use, ganyan. So, kasi parang ang hirap ibenta ng mga first bike mo, lalo na pag Vespa kasi iconic nga siya. And then you're buying not just the bike, the culture itself. Yun lang, meron pa namang mga bagay na dapat intindihin kasi maraming mga models na dumarating, may mga older models na dumarating. Kagaya nung mga PX na yan, yung mga 2T, mga 2 strokes. So, medyo hindi ako ganong knowledgeable before kasi more on 4 strokes na yung generation na natahak ko eh. So, naghanap ako ng mga kaibigan makakausap, saan ba yung may mga crazy fast things na gumagawa ng ganyan, paano nila na modify. One day I went to Malaysia, no? Tapos they teach me kung paano nila pinapalakas yung motor nila. They are more on classic Vespas kasi. So, tinuturo nila sa akin anong solutions ang ginagawa nila if their parts are not available. Same ng yung mga knowledge na nakwento nila sa akin, ina-adapt ko na rin naman. So, we still keep in touch. Nag-uusap pa rin kami. Actually, lately lang magkausap kami na kung ano yung mga dapat gawin, anong mga products ang ilalagay, kung ano yung mga bad things na pwedeng mangyari if you put some modifications on it. So, it's a learning process pa rin, pero we are there already. Hindi na tayo nalalayo. So, medyo competitive na tayo sa mga bagay na yan. So, what makes Vespa special? No? So, para sa akin, you're not buying a bike, you're buying a culture. No? Makikita mo yung mga tao dyan, mga naka-dapper jeans, yung dapper yung mga datingan. Kumbaga, these people are rich in culture. Maganda silang, masarap silang kausap, may enlighten ka ng things, ma-awaken ka sa mga bagay-bagay. And the most important thing is family. Kasi I had another family na sa kanila. Especially nung na-meet ko yan sila Chad. Si Chad, pinicturan lang ako dati niyan eh. Tapos, turns out ngayon, inaanak ko na sa kasal, di ba? So, ganon. Sila Polo, they just had dinner here last night. Ganon na kami naging ka-close. I even see butt naked na si Jeyo. Katabi ko sa room sa Baguio Ride si Elijah. So, meron kaming mini concert doon sa kwarto ng Hilik. So, sila Emerson helps me on my videos, sila Pep, napakagaling na RD. Everything brings up eh. Nandyan si Fred to give you advice kung paano mag-ride sa ganito. And sa mga apparels and things, nandyan si Mark Belada ng The Retro Helmet Lab. Kumbaga, lahat kami sa circle ko na small family, na Jesus, nandyan natutulungan kami, nagkakatulungan kami, lahat kami umaangat, lahat kami hindi, alam mo, concerned sa everyone. If you're having mental problems or alam mo yung mga emotional days mo, they tend to talk to you na, pare, okay ka lang, kasi parang kapatid mo na sila eh, halos kapatid mo na nga talaga na they know there's something wrong. So, yun yung na-bring sa akin ng Vespa community. Maliban na lang sa nagsa-service ako, that's fine with me. Kasama bonus na lang yung kita eh. Pero yung culture, people, laughs, and memories, napakagandang experience para sa akin. So, it brings a hole in my life. So, things are getting pitchy. We are One Pot Shop. We are located at Hillcrest Condominium, Santa Lucia, Novaliches, and malapit kami sa UP Los Baños. So we have 3 branches to cater everything on your Vespa needs, mechanical, electrical, accessories, upgrades, anything under the sun. Pag meron tayo, laban tayo dyan, abante. So, till next time guys, thank you Vespa Scenery.